Itinigil ni Juan Miguel ang kotse sa harap ng bahay ng magulang. Agad siyang bumaba ron at tinakbo ang loob. Nang makapasok, agad niyang hinanap ang mami niya pero hindi niya nakita. Maybe she's on the second floor. Nagtatakbo siya patungo sa ikalawang palapag ng bahay at hindi pa man siya nakakarating, narinig niya agad ang malakas na sigaw ng daddy niya. "Fuck this, Victoria! Did you talk to Sandro? Para ano? Para magsumbong na sinasaktan kita?" Kaagad na ikinuyom ni Juan Miguel ang mga palad at halos nilipad na ang kinaroroonan ng boses. Galit niyang itinulak ang pinto at nakita niya agad ang mami niya na nakaupo sa sahig at ang demonyo niyang ama ay nakatayo sa harap nito habang may hawak na alak. Fuming mad, he approached him and punched his face. Agad itong natumba at nabitawan pa ang hawak na bote dahilan para mabasag yun. "Hayop ka! Hayop ka talaga! Sinaktan mo na nga ako, pati ba naman ang asawa mo? Sasaktan mo? Ano kang klaseng tao? Ano kang klaseng asawa? Ano kang klaseng ama? Akala mo yata hindi ko malalaman ang ginawa mo sa kanya. You're abusing her wrongly." "Anak, halika na, huwag ka nang magsali." "No, ma'am, no." Dinuro niyang ama na nasa lapag pa rin ngayon. "Ikaw, gaano ka ba kademonyo para abusuhin ang sarili mong asawa? Kapatid mo ba si Satanas, ha? Ang sama-sama mong asawa. Simula ngayon, hindi mo na makakasama si ma'am. Sa akin na siya sasama at hindi sa'yo. I won't allow her to stay in her." He laughed like a devil. Tumayo ito at mataman siyang tiningnan. "Sige, kunin mo na ang ina mo at wala akong pake. Magsama kayong lahat. Pero ito ang tatandaan nyo. Kapag nangangailangan kayo, wag na wag kayong lalapit sa akin. Makakarma kayo sa ginawa nyo. At ang yabang mo, Juan Miguel, iniisip mo ba na kung wala ko, wala ka rin? Binuhay kita ng maayos, dinamitan, pinakain at pinaaral. Tapos ito lang ang gagawin nyo sa akin. Mga wala kayong utang na loob. At ikaw, Victoria, kung wala ko, baka hanggang ngayon mahirap pa rin kayo ng pamilya mo." "Ang sama mong magsalita, Steve. Ang sama-sama mong magsalita sa amin ng mga anak mo." Hindi napigilan ng mami ni Juan Miguel ang magsalita. "Oo, mahirap ako na magkakilala tayo. At utang na loob ko sa'yo dahil naihahon mo kami sa hirap. But this is not right, Steve. Enough. Matagal ko nang hindi gusto ang mga desisyon mo, kahit ang pambababae mo, tinanggap ko. Si Betty, nilandi mo siya, di ba? Ganyan ba kakitid ang utak mo, Steve? Gusto kong maging maayos tayo, pero paano tayo magiging maayos kung ganyan ang pag-ugali mo? Sobrang hirap bang baguhin ang sarili, alang-alang sa mahal? Ha, Steve? Hindi na maayos ang buhay natin. Si Sandro, paminsan-minsan na lang siyang bumibisita dahil sa kagagawan mo. You force him to marry Talia, right? Tapos ngayon, itong si Juan Miguel, pinipilit mong wag mahalin si Claire dahil isa siyang kabrera. It's already 2021, Steve. Baguhin mo na yan pag-ugali mo. Kung ano ang ayaw at gusto ng mga anak natin, respetuhin mo na lang bilang kanilang tatay. I'm so tired, Steve. Hindi ko na kayang pakisamahan ka dahil sawang-sawa na ako sa'yo. Humagulhol na sabi ng mami niya habang nasa tabi niya. Tila nabulungan ng anghel ang ama ni Juan Miguel dahil bumait ang itsura nito. I'm sorry, Victoria. I'm really sorry. At naglakad ito palapit sa kanya. Dahil ayaw ni Juan Miguel na malapitan nito ang mami niya, hinawakan niya ang kamay nito at nilayo rito. Tumigil ito at lumuhod. I'm sorry, Victoria. Alam kong marami akong nagawang mali. Pero pwede bang patawarin mo ulit ako? Promise, I won't do anything from now on. I won't hurt you. At tatanggapin ko na ang mga ayaw at gusto ng mga anak natin. Just forgive me for what I did, Victoria. Hindi ko kayang Let's go, ma'am. Hayaan mo siyang umiyak dyan. He deserved that. Let's go. Nang hilahin niya ang ina, hindi ito kumibo at sumunod na lang ito. Nang makalabas sila, narinig niya ang pagbawala ng ama sa loob. Napailing siya at nagpatuloy sa paglalakad habang hawak ang kamay nito. Hindi deserve ng mami niya ang patuloy na pakisamahan ng asawa nito. Kilala niyang dad niya. Baka hindi lang ito masaktan. Baka mapatay pa nito ang mami niya
na hindi niya hayaang mangyari dahil tiyak na baka mapatay niya rin ito bilang ganti. Mahal niya ang mami niya. Nang makalabas sila, pinasakay muna ni Juan Miguel ang ina bago siya sumakay. Nasa passenger seat ito sa tabi niya habang siya ay nasa driver seat dahil siya ang magmamaneho ng sasakyan. Nilingon niyang mami niya. "Are you okay, ma'am?" Tanong niya. Kahit alam niyang hindi dahil sa ilang pasa sa katawan nito. "Ayos lang ako, anak. Sana ba tayo pupunta ngayon?" "Sa bahay ko, ma'am." "Akala ko ba wala kang bahay dito sa Manila? Bumili ako last year." "Mabuti naman kung ganun. Kaya ka ba pumunta rito dahil sinabi ng Kuya Sandro mo?" He nodded. "Yes, ma'am." "Ma'am, kung noon mo pa sinasabi sa akin, nasundo na kita. Wala akong kaalam-alam na sinasaktan ka na pala ng matandang yun." "Juan Miguel, your mouth is still your father." Nang saktan niya ako, hindi ko na siya itinuturing na ama. Mahinahon niyang bulalas. Saka pinaandar na ang sasakyan. Walang naging tugon ang mami niya, kaya tumingin lang siya ng diretsyo sa kalsada. Pero bago dumako sa tamang daan, pabalik sa bahay niya, tiningnan niya muna ang likod niya. Thanks God at walang sumusunod. Kaya naman, nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Mahirap na at baka malaman ang kinaroroonan ni Claire. Hindi na niya hayaang mawala sa tabi niya ang mahal niya. Makalipas ang oras, halos 1 oras silang nagbiyahe. Nakarating na rin sila. Bumaba na sila ng kotse at sabay na naglakad papasok sa loob. Tinulak ni Juan Miguel ang pinto at bumungad agad si Claire na abala sa pagbabacuum ng sahig. Nanlaki ang mga mata niya at tumakbo patungo rito. Inagaw niya ang vacuum kay Claire. "Mirena, you don't need to do this, okay?" Nangunot ang noo ni Claire. "Nandiyan ka na pala, Juan Miguel." "Oo, I'm with my mom." Inaya niya ang mami niya kaya pumunta ito sa tabi niya. Niyakap niya ito at patagilid. "Hi, Iha. It's nice to see you again. How are you?" "Because me, I'm okay. It's nice to see you rin po. I'm okay naman po." "Sigurado po bang ayos lang kayo? Gusto niyo po bang gamutin ko kayo?" "Naku, hindi na, Iha. Maayos lang ako." "Ganun po ba?" Tumango lang ang mami niya rito. "Claire, hindi ko man sinasabi pero sana hindi mo na ito ginawa. You're pregnant and it may affect our baby." From his mother face, bumakat doon ang gulat. "She's pregnant?" Tila hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. "Yes, ma'am. Buntis si Claire at ako ang ama." Masayang imporma ni Juan Miguel sa mami niya. Kung kaya lang mag-telereport ni Claire, ginawa na niya dahil sa hiya. Wala namang dapat ikahiya pero nahiya siya. Isa pa, mukhang mabait ang mami ni Juan Miguel. Mula sa mukha ng ginang, naburoon ng kakaibang saya. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Nang makalapit, marahan itong hinagod ang buhok niya pababa. "Ang saya ko dahil nalaman ko, Iha. Noon pa man, sinabi ko na bagay talaga kayo ng anak ko at masaya ako para sa inyong dalawa. Nawala ang mga problema ko ngayon." Nangingiti nitong saad. She smiled. "Thank you po sa pagsuporta. Akala ko po tutol kayo sa akin." "No, Iha. Don't say that. Nang makita pa lang kita noon, kontento na ako sa iyo bilang kabiyak ng anak ko. At kung inaakala mong tutol ako sa inyo, dahil tutol ang asawa ko din, nagkakamali ka. Gustong-gusto ko nga kayong dalawa eh. So stop thinking that, okay?" Tumango siya. "Salamat po, ma'am." "Don't call me that. Call me mommy." "She's right, Claire. Call her mommy dahil doon din naman mapupunta yun, di ba? Darating ang araw na ikakasal tayong dalawa at magiging ganap ka ng Del Piero." "What do you mean, anak? Kayo na ni Claire?" Nagtatakang tanong ng ginang sa anak. Tumango si Juan Miguel sa kalumapit sa kanya. Tumabi ito at hinawakan ang kamay niya. "Yes, ma'am. Kami na ni Claire. Girlfriend ko na po siya." "Wow, then congratulations sa inyong dalawa. Sobrang saya ko talaga. Kung alam ko lang na kayo ang magpapasaya sa akin, edi sana umalis na ako sa bahay na yun. But now, I'm happy na makakasama ko kayo. Mas mabuting nandito na lang po kayo para ligtas ka po, di ba?" "Tama ka, Claire. Hindi pa man ito natatapos nang biglang mag-ring ang cellphone ni Juan Miguel. "Sorry, sasagutin ko lang ito." Umalis na ito sa tabi niya at naglakad palayo. "Matagal na ba kayong nagsasama ng anak ko?" Tanong ng ginang sa kanya saka naglakad patungo sa salas.
Sumunod si Claire rito. Kahapon lang po kami nagsama kasi po ano iha, tinakas lang po ako ni Juan Miguel sa bahay namin. What? Tinakas ka ng anak ko sa inyo? Hindi makapaniwala nitong tanong. Tumango siya saka umupo sa couch. Tumabi naman ang ginang sa kanya habang nakaukit pa rin sa noo nito ang pagtataka. Kinulong po kasi ako ni Dad nang mapag-alamang buntis po ako kay Juan Miguel. Nagkataon naman po ang kasal namin noon ni Bernard kaya galit na galit po si Dad sa akin. Oh God, ikinasal ka na pala. Forced marriage lang po ang nangyari. My parents forced me to marry Bernard. Juan Miguel ex-friend. Hindi ko po yun gusto kaya nang mahimatay ako. Thankful po ako kasi hindi natuloy ang kasal. Isa rin pong dahilan kaya sumama po ako kay Juan Miguel dahil ayaw ko na rin pong maituloy ang naudlot na kasal. Paliwanag niya. I knew Bernard. Minsan siyang pumunta sa bahay namin. Hindi ko inakala na ikakasal na pala kayong dalawa. Paano kung hanapin ka na magulang mo? For sure, magagalit sila sa'yo. Naisip ko na po yun, pero wala na po akong magagawa. Pwede po bang magtanong? What is it? What is that, iha? Galit din po ba kayo sa mami at daddy ko? Lalo na po kay daddy dahil alam kong sinira niya po kayo noon. Ayun po kasi ang dahilan kaya ayaw ng magkabilang panig na magkatuluyan kaming dalawa. Claire, malalim itong huminga at ipinatong ang palad sa balikat niya. Hindi ako galit sa magulang mo. Si Steve lang talaga, ang asawa ko. Although Steve seduced your mother, hindi ko kailangang magalit. Wala naman akong mapapala kung magagalit ako, di ba? Kahit pambababae ng asawa ko noon. Tinanggap ko dahil ayaw kong masira ang pamilya namin. Ayaw kong lumaki si Juan Miguel at Sandro na broken family. Sunod-sunod na napatango si Claire. Mabait talaga ito. Nagkamali siya ng akala nun. Nang akmang magsasalita na siya, biglang dumating si Juan Miguel na humahangos. Anong nangyari, anak? Kailangan ko po munang umalis, ma'am. And Claire, may kailangan lang akong trabahuin. Ano na naman yun, anak? Hindi nyo na po yun kailangan malaman. Dumukwang si Juan Miguel sa ulo ng ina at hinalakin yun. Kapag Juan ay bumaling ito sa kanya. Babalik din ako agad, Mirena. Mag-ingat kayo rito. Lock the door. He kissed her lips softly, then left. Tiningnan niya pa ang papalayong bulto ng nobyo hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Binalingan niya ang ginang at may kunot na naman ang noo nito. Pero kalaunan ay nagpatuloy na rin sila sa pagkukwento habang nagtataka kung saan papunta si Juan Miguel. Nang makalabas si Juan Miguel sa bahay niya, agad siyang sumakay sa sasakyan at minaniho yun patungo sa destinasyon niya. Galit siya ngayon. Si Asante ang tumawag kanina at kinukulit siya nitong makipagkita rito. Pero nang hindi siya pumayag, may sinabi ito na nagpapayag sa kanya. Hindi siya makikipagkita rito dahil gusto nito. Makikipagkita siya para asikasuhin ang sinabi nito sa kanya. Hindi niya hayaan na mailabas yun ni Asante dahil tiyak na masisira ang relasyon nila ni Claire. Kinuha ni Juan Miguel ang cellphone sa bulsa, saka tinawagan doon ang numero ni Cruz. After almost a few seconds, he answered. Napatawag ka, Juan Miguel? I want you to buy a brand new phone. Anya sa mahinahong boses. Bakit? Para kanino ba? Sa'yo ba? No, para kay Claire. She has no phone right now. Okay, ano bang nangyayari ha? Isang linggo na yata tayong hindi nagkakausap. Nasaan ka ba ngayon, Juan Miguel? Heblo, nasa bahay ako, kasama ko sina Mami at Claire. What? Kasama mo na si Claire? Oo, tinakas ko siya. Can we talk later? May kailangan lang akong puntahan. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Ibibigay ko yung phone. Imbis na sagutin pa, ang kaibigan, pinatay na lang ni Juan Miguel ang tawag. Mas binilisan niya pa ang pagpapatakbo ng sasakyan at makalipas ang 30 minuto, nakarating na siya sa destinasyon. Bumaba siya sa sasakyan niya at hinanap agad ang ipinunta. From afar, he saw Asante. Nakakuyom ang mga palad na nilapitan ni Juan Miguel ang dalaga. Ano bang gusto mong mangyari, Asante? Tigilan mo na ako. I already have a girlfriend. Humarap sa kanya si Asante. She smirked. Oh, nandiyan ka na pala. Juan Miguel, it's nice to see you again. Akala ko hindi na tayo magkikita after we had sex in your... Shut up! Baka may makarinig sa'yo. Bakit? Hindi ba totoo? Nag-sex naman talaga tayo, di ba? Ikailan mo man o hindi, nag-sex talaga tayo.
Ayaw mo pa nga, but when I ate your dick, you didn't even push me. You let me to do that, right? What if malaman ng girlfriend mo na ang nangyari sa atin? Don't you dare, Asanti. Wag na wag mong ipapaalam kay Claire dahil ako mismo ang makakalaban mo. Sasabihin mo pa lang, napatay na kita. Talaga? You can kill? If so, then go. I recorded it. Juan Miguel, kitang-kita tayo roon. Kitang-kita kung paano natin pasayahin ang sarili natin. Gosh, Juan Miguel, that was most unforgettable sex I've encountered. You're so wild. Delete that as soon as possible, matigas niyang sabi. No, why would I delete that? Nangingising kinuha ni Asante ang cellphone sa bag, saka may kung anong pinindot doon. Kalaunan ay iniharap nito ang cellphone sa kanya. Agad niya yung ginalaw. Inagaw rito, saka pinanood ang nagpi-play na video. From there, nakita niya ang sarili niya habang kasama si Asante. They were having sex. Nakaibabaw siya rito habang bumabayo. Pinanggigilan niya ang cellphone at walang ano-ano ibinato yun sa puno, dahilan para mawasak. But Asante still laughed, parang hindi apektado sa ginawa niya. Hayop ka, Asante. Inisahan mo ako, hindi na ito maulit pa. I swear. Hindi na nga maulit, but wala akong paki kung sinira mo yung cellphone ko. Why? Because I still have a lot of copies of that video. And guess what? I posted it on Twitter. What the fuck, Asante? Nanggagalaitin niyang sigaw sa kanalilisik na tiningnan ang babae. Why are you pestering me, ha? Why did you post that video, ha? What is your motive? Sunod-sunod niyang tanong dito. Don't worry, Juan Miguel, because it's still private. It means I am the only one who can see that video. If I change its privacy into public, they will see it. You will destroy. Fuming mad, he strangled Asante. Mariin niyang sinakal ang babae. Hindi ito makapigla sa kanya dahil mas malakas siya rito. Pero kalaunan ay padaskol niyang binitawan ang babae dahilan para mapaupo ito sa lupa. Hindi ko hayaan na kumalat ang video natin, Asante. Hindi ako makikipag-deal sa'yo dahil alam kong may kapalit kapag pinaalis ko ang video na yon. Mahal ko si Claire at hindi ko hayaan na masira kami. Then after that, he left. Narinig niya pa ang malakas na pagtawa ni Asante. Baliw talagang babaeng yun. Iisahan pa siya. Akala niya ata nito, tanga siya. Sumakay na siya sa sasakyan niya